May mga tao na kapag nakita mo sa labas, wala kang clue kung mayaman ba sila o hindi. Hindi sila flashy, hindi sila naka-designer from head to toe, walang post ng bagong bili, walang bragging. Pero kapag tiningnan mo ang galaw nila sa buhay, doon mo mapapansin na may kakaiba. Hindi sila nagmamadali, hindi sila stressed sa bills, hindi sila nagre-react sa konting emergency. At parang may invisible safety net sa likod nila. Ito yung klase ng mga tao na hindi obvious kung saan galing ang pera. At sa totoo lang, kadalasan sila pa yung mas financially secure kaysa sa mga mukhang mayaman sa social media. Sa Pilipinas, sanay tayo sa visual cues ng yaman. Kapag may bagong iPhone taon-taon, kapag may SUV, kapag laging nasa cafe, kapag laging may travel photos, automatic iniisip natin, ay may pera to. Pero sa totoong buhay, lalo na kung titignan mo ang long term, madalas baliktad. Yung tahimik, simple, halos invisible sa radar, sila pa yung may laman ng bank account, may investments, may options, at may oras. Hindi obvious kung saan galing ang pera nila kasi hindi nila kailangan ipakita. Isipin mo yung kakilala mong tahimik sa opisina. Hindi siya laging naka-OOTD. Minsan inuulit pa yung sapatos, minsan commute lang, kahit may pang-grab naman. Hindi sumasabay sa mga office trend tulad ng milk tea everyday o weekly expensive dinners. Pero kapag biglang may nag-resign, siya yung kalmado. Kapag may retrenchment, siya yung hindi panic. Kapag may emergency sa pamilya, siya yung may cash. Hindi mo alam kung saan galing ang pera niya kasi hindi siya nag-iingay tungkol dito, pero ramdam mo na may foundation. Maraming Pilipino ang lumaki na ang mindset ay kung may pera ka, dapat makita, dapat may patunay, dapat may itsura. Kaya uso ang installment culture, credit card flex, at lifestyle na mas mataas pa sa sweldo. Hindi masama ang mag-enjoy, pero ang problema, kapag ang buong pagkakakilanlan mo ay nakaangkla sa kung ano ang nakikita ng iba, nauubos ang pera bago pa man ito tumubo. Kaya maraming mukhang mayaman, pero isang emergency lang ang pagitan sa pagiging broke. Yung mga hindi obvious kung saan galing ang pera, kadalasan sila yung may income na boring. Walang kwento, walang drama, walang flex factor. Hindi mo maririnig na kumikita sila ng 6 figures sa isang post. Minsan nga, hindi mo alam na may side hustle sila, may online business, may rental property, may dividends, o may long-term investments. Tahimik lang, paulit-ulit, consistent. Hindi exciting, pero effective. May kakilala ka bang ganito? Yung tipong hindi mo alam kung mayaman ba o sakto lang. Nakatira sa simpleng bahay, minsan townhouse lang, walang bonggang renovation, pero fully paid, walang hulugan. Walang monthly stress. Kapag may nasira, ayos agad. Kapag may opportunity, may cash. Kapag may bigla ang alok, kaya niyang mag-yes o humindi nang hindi iniisip kung kakayanin ng budget. Yan ang klase ng kalayaan na hindi mo makikita sa Instagram. Sa Filipino culture, madalas nating kinukumpara ang sarili natin base sa nakikita. Kung sino ang mas maganda ang damit, mas bago ang kotse, mas sosyal ang lifestyle, pero hindi natin nakikita ang utang, ang stress, ang overtime, ang anxiety, at ang pressure na kailangang i-maintain ang image. Yung mga hindi obvious kung saan galing ang pera, wala silang image na minamaintain, kaya mas tahimik ang buhay nila. Maraming OFW na ganito, tahimik lang, hindi post ng sweldo, hindi nagpo-post ng luxury shopping haul, pero may lupa na sa probinsya. May paupahan, may ipon, may emergency fund, may plano. Samantalang, yung iba, ilang taon sa abroad, pero walang naipon kasi lahat napupunta sa lifestyle at padala na walang boundaries. Again, hindi obvious kung saan galing ang pera ng una, pero ramdam mo na stable. Isipin mo rin yung mga freelancers at remote workers na hindi mo mahuhulaan ng income. Hindi sila naka-uniform ng success. Hindi lahat naka-MacBook sa cafe. Yung iba naka-luma na laptop sa bahay. Tahimik, hindi flashy, pero consistent ang clients. Dollar-based ang income. May buffer, may systems. Hindi sila nagmamadali mag-upgrade ng lifestyle
Kasi alam nila na volatile ang income, kaya inuuna nila ang stability bago ang forma. Ang common trait ng mga taong hindi obvious kung saan galing ang pera ay hindi nila ginagawang personality ang pera. Hindi sila defined ng brand, ng kotse, o ng presyo ng gamit. Ang identity nila ay nakaangkla sa control at options. May control sila sa oras nila. May options sila kapag may problem. May kakayahan silang tumanggi sa bagay na ayaw nila. Yan ang tunay na yaman. Sa Pilipinas, marami sa atin ang breadwinner. May extended family responsibilities. Kaya madalas, kapag may konting extra, ramdam agad ng buong angkan. Pero yung mga stealth wealth, marunong mag-set ng boundaries. Hindi sila madamot, pero strategic. Hindi lahat ng meron sila ay alam ng lahat. Kaya hindi nauubos ang pera sa expectations ng iba. Hindi rin sila basta-basta nagpapakita ng lifestyle upgrade. Kapag may bonus, hindi agad shopping. Kapag may raise, hindi agad upgrade ng kotse. Alam nila na ang tunay na upgrade ay invisibility. Kapag hindi alam ng iba na may pera ka, mas kaunti ang pressure, mas kaunti ang hingi, mas kaunti ang inggit, at mas tahimik ang buhay. Maraming middle class Pinoy ang trap sa cycle na kailangan magmukhang umaangat kahit hindi pa talaga. Kaya kahit maliit ang emergency fund, kahit wala pang investments, inuunang ipakita ang success. Pero ang mga hindi obvious kung saan galing ang pera, kabaliktaran ang approach. Inuuna ang foundation, inuuna ang safety, inuuna ang long term. Kapag dumating ang panahon na kailangan na nilang gumastos, doon lang lalabas ang resulta. May mga tao na ang suot ay plain lang, Uniqlo level, walang logo, walang statement piece. Pero pagdating sa decisions, hindi sila constrained. Kayang mag-resign kapag toxic ang trabaho. Kayang magpahinga kapag pagod. Kayang maghintay kapag hindi pa tama ang timing. Yan ang privilege na hindi mo mabibili ng branded items. Ang pera na obvious, mabilis mawala. Ang pera na tahimik, tumatagal. Yung pera na ginagawang display, nauubos sa maintenance. Yung pera na tinatago, lumalago sa background. Kaya kung mapapansin mo, ang tunay na may pera, kadalasan boring tignan. Walang highlight reel, walang drama. Pero kapag tinignan mo ang trajectory ng buhay nila, steady pataas. Sa Pilipinas, uso ang salitang simple lang. Pero may difference ang simpleng walang choice at simpleng may choice. Yung unang klase, napipilitan. Yung pangalawa, pinili. At yung mga hindi obvious kung saan galing ang pera, kadalasan nasa pangalawang kategorya. Simple ang lifestyle kasi gusto nila, hindi kasi wala silang option. Hindi rin sila madaling matempt ng trends. Hindi kailangan sumabay sa lahat. Alam nila na ang tunay na flex ay peace of mind. Yung hindi ka nagigising sa umaga na iniisip ang bayarin. Yung hindi ka kinakabahan kapag may tumawag na bangko. Yung hindi ka nag-aalala kapag may nasira. Yan ang klase ng buhay na hindi mo mapopost pero ramdam mo araw-araw. May isang malaking pattern kapag tiningnan mo ang mga taong hindi obvious kung saan galing ang pera. At makikita mo ito lalo na kapag kinumpara mo ang henerasyon. Maraming magulang natin ang lumaki sa panahon na kapag may konting extra, ginagamit agad kasi hindi sigurado ang bukas. Kaya kapag may bonus, may bagong gamit. Kapag may ipon, may renovation. Ang pera, kailangang makita para maramdaman na totoo. Pero ang mas bagong henerasyon na tahimik ang galaw, iba ang laro. Hindi nila hinahabol ang pakiramdam ng may pera ako ngayon. Hinahabol nila yung kahit anong mangyari, okay pa rin ako bukas. Makikita mo ito sa simpleng eksena sa bahay. May anak na nagtatrabaho na ng ilang taon, tahimik lang, walang upgrade sa lifestyle. May magulang na magtatanong, "Anak, okay ka lang ba sa trabaho mo? Wala ka bang ipon?" Ang sagot lang, "Meron po." Pero hindi niya sasabihin kung magkano. Hindi dahil nagtatago, kundi dahil alam niya na kapag nalaman, may kasunod agad na plano para sa pera niya. Hindi obvious kung saan galing ang pera, pero may control siya. May mga usapan din sa reunion na ganito. May pinsan na todo kwento ng bagong sasakyan, bagong negosyo, bagong plano,
Tapos, may isang tahimik lang na nakikinig. May magjo-joke, "Ikaw, parang wala ka yatang nangyayari ah." Tatawa lang siya. Hindi niya sasabihin na wala siyang utang, may investment siya, at kayang-kaya niyang tumigil magtrabaho ng ilang buwan kung gugustuhin niya. Sa labas, mukhang tahimik. Sa loob, panatag. Ang mga taong hindi obvious kung saan galing ang pera ay marunong din maghintay. Hindi sila pressured na patunayan ang sarili nila sa kahit kanino. Kapag may trend, hindi agad sasabay. Kapag may opportunity, hindi agad kakagat. Iniisip muna nila, bagay ba ito sa long term ko o ego ko lang ang gustong masiyahan. Kaya minsan, napagkakamalan silang mabagal. Pero sa totoo lang, intentional lang. Mapapansin mo rin na bihira silang magkwento ng plano. Hindi dahil wala silang pangarap, kundi dahil alam nila na ang sobrang ingay nakakaubos ng focus. Habang ang iba ay nagpo-post ng manifesting this at soon sila tahimik na ginagawa na hindi obvious kung saan galing ang pera at hindi rin obvious kung saan papunta hanggang dumating na lang sila doon. Kapag may biglang crisis, doon nagiging malinaw ang kaibahan. Yung iba, first reaction ay panic, tawag sa lahat, post sa social media, stress agad. Samantalang, yung tahimik, unang reaction ay mag-calculate. Titingnan ng options. Walang rush, walang drama. Dahil ang pera nila ay hindi nakatali sa pagpapakita, nakatali ito sa preparation. At may isang mahalagang bagay dito. Ang mga taong ganito, hindi rin nila minamaliit ang maliit na bagay. Hindi nila iniisip na kapag malaki na ang pera ko, saka ako magiging maingat. Mula pa lang sa simula, maingat na sila. Kaya kahit lumaki ang kita, hindi lumaki ang ingay. Lumaki lang ang margin of safety. Kung titignan mo ang history ng mga stealth wealth, mapapansin mo na nagsimula sila sa pagiging intentional. Hindi sila biglang yumaman. Walang overnight success. May discipline, may consistency, may boring habits, paulit-ulit na tamang desisyon. Hindi glamorous, hindi exciting, pero effective. Kaya kung ikaw ay nasa phase na hindi obvious kung saan galing ang pera mo, at minsan, pakiramdam mo na huhuli ka dahil hindi ka flashy, tandaan mo na maaaring nasa tamang landas ka. Ang tunay na yaman ay hindi palaging nakikita. Minsan, nararamdaman lang. Sa kalmado mong desisyon, sa tahimik mong confidence, sa kakayahan mong maghintay. At sa huli, ang tanong ay, hindi kung mukhang mayaman ka ngayon, kundi kung may kalayaan ka bukas. Hindi kung ilan ang likes mo, kundi kung ilan ang options mo. Hindi kung gaano ka ka-obvious, kundi kung gaano ka ka-secure. Dahil sa mundo ng totoong pera, yung hindi halata, sila pa yung panalo. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low Key Wealth PH. Because remember, low key is the new wealthy.